Wen Shubai, Wen Shubai, Wen Shubai, Wen Shubai. Wow! Ang gwapo. Yan he, ingat! Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat. So yan he. Walong taon na ang nakalipas. Bakit parang hindi mo pa rin makalimutan si Wen Shubai? Hindi na kayo magkikita muli. Dr. Su, ang pasyente sa Director Liu ay mabilis na bumababa ang presyon. Pero wala pa siya dahil sa business trip. Umaasa na lang kami sa iyo. Papunta na ako. Mabilis na bumababa ang presyon. Ang bilis ng tibok ng puso ay 130 na mamaga ang lalamunan dahil ito sa anaphylactic shock. Maghanda kayo ng epinephrine, bilis. Eto na. Tigil. Sinong nagsabi na gumamit ka niyan? Dapat antihistamine ang gamitin kapag may allergy shock. Hindi kayang gamutin ng antihistamine ang paninikip ng hininga. Kailangan gumamit agad ng epinephrine para lumuwag ang daluyan ng dugo. Maganda ang ginawa mo. Si Wen Shubai iyan. Hindi ba nagtuturo siya sa tanyag na medical school sa ibang bansa? Bakit siya nandito? Parang siya ang bago nating guest professor dito sa ospital. Habang tinitignan ko siya, bakit parang pamilyar siya? Pagkatapos gumana ng epinephrine, kailangang suriin kung may kasamang allergic myocarditis. Pakiabot sa akin ang cardiac enzyme test kit. Pati cotton swabs. Bumaba ang heart rate sa 105. Umaakyat na ang blood pressure sa 70/60. Gising na ang pasyente. Professor Wen, hindi ko inakala na sa pagdating mo pa lang ay nakapagligtas ka na agad ng pasyente. Dahil po ito sa galing ng doktor na ito. Kung nahuli lang tayo ng kaunti, baka kahit ako ay hindi na kayang maisalba ang pasyente. Ipakikilala ko kayong lahat. Siya ang ating tinitingalang Professor Wen Shubai. Si Professor Wen pagdating sa larangan ng kritikal na kondisyon ay isa talagang eksperto. Yan he. Kaklase pala natin nung high school si Wen Shubai. Hindi ba crush mo siya noon? Xiao Su. Dahil ito rin ang tinatahak mong kurso. Mula ngayon, si Professor Wen na ang magiging guro mo. Kailangang mag-aral ka ng mabuti. Kumusta po, Teacher Wen? Dr. Su, huwag kang masyadong kabahan. Hindi ka naman estudyanteng kaharap ang headmaster. Nakakahiya na talaga ako. Dr. Su, umaasa ako sa pakikipagtulungan mo. Hindi ako nananaginip. Wen Shubai, ang lalaking 8 taon ko nang minamahal, ay nagbalik na talaga. So yan he. Huwag mong isipin na porket ang nanay mo ay gumamit ng maduming paraan para mapakasalan ang tito ko, ay kabilang ka na sa marangyang pamilya. Sinasabi ko sa iyo,
Ikaw at ang nanay mo ay mga walang modong taga-probinsya lang. Manro, wag mo na siyang sayangin ng laway. Bigyan mo na siya ng leksyon para madala na siya. Talagang napakahuhusay nyo, ano? Kuya Shubay, anong ginagawa mo rito? Ang lahat ng ginagawa ninyo ay nai-record ko na lahat. Kung ayaw ninyong tawagan ko ang mga magulang nyo, umalis na kayo agad. Tara na. Teacher Wen, sa susunod sana ay, Pasensya na, sasagot lang ako ng tawag. Ma, sayang naman, hindi ko man lang nahawakan ang kamay niya. Bukas ng alas 9 ng umaga, pumunta ka sa restaurant para sa isang blind date. sige po, pupunta ako. Dr. Wen? Yan he. Bukas ng alas 9 ng umaga ang blind date mo. Huwag mong kakalimutan ha. Mag-ayos ka at magpaganda dahil ang lalaking iyon ay galing pa sa ibang bansa. Ma, alam ko na po. Bakit pa kailangang mag-ayos? Formalidad lang naman ito. Ang ka-blind date ko, si Wen Shubay talaga. Dr. Su, anong coincidence? Ikaw pala ang ka-blind date ko. Su Yanhei. Opo. Kamusta po kayo, Teacher Wen? Ano po, Teacher Wen? Pupunta lang po muna ako sa washroom. Teacher Wen? Sorry po kung pinaghintay ko kayo. Mukhang ang cute niya. Sa napakaikling oras ay nag-iba na ang itsura niya. Salamat po. Mukhang si Miss Su ay kinukulit din ng pamilya niya na makipag-blind date. Po? Opo. 27 taong gulang na po ako. Lahat ng mga kasing edad ko ay kasal na. Kaya ang mama ko po ay nagmamadaling hanapan ako ng kadate. Hindi ka naman mukhang 27. Sa halip, mukha kang kabubura lang sa high school. Hindi na niya ako naaalala. Sabagay, noong high school, hindi naman ako pansinin. Pero ngayon, siya na ang guro at mentor ko. Gagawin ko ang lahat para makilala niya akong muli. Excuse po. Heto na po ang kape ninyong dalawa. Sige po, salamat. Bakit pati sa pag-inom ng kape, napakagwapo pa rin niya? Ano po, Teacher Wen? Ang totoo po niyan.
Salamat po. Kung may emergency po kayo, maaari namang... Mauna na kayo kung may gagawin pa kayo. Sakto, may appointment pa nga ako. May lakad kayo? May girlfriend na po ba kayo? Anong iniisip mo? Kung may girlfriend ako at nakipag-date pa ako? Hindi ba't nagmukha na akong masamang lalaki noon? Hindi naman po iyon ang ibig kong sabihin. Ang ibig ko lang pong sabihin... Ay sige po, mauna na kayo sa lakad nyo. Mukhang may pag-asa pa pala ako. Saan ka nakatira? Ihahatid na kita sa inyo? Wag na po, baka makaabala pa. Malapit lang ako sa ospital nakatira. Malapit lang talaga dito. Kaunting lakad lang po ito. Sige. Magpalitan tayo ng social media. Magpalitan tayo ng WeChat para may mai-report ako pagbalik ko. Sige, Una na muna ako. Kapag nasa bahay ka na, mag-message ka sa akin. opo. Sa wakas, na-add ko na rin ang WeChat niya. Hindi ko akalaing. Ang taong matagal ko nang gusto, na matagal ko ring hindi nakita, sa muli naming pagkikita, bumibilis pa rin ang tibok ng puso ko. Bukod sa trabaho, magkakaroon pa kaya kami ng ibang koneksyon? Sa wakas, na-add ko na ang WeChat niya. Kitang-kita na ito ang kamay niya. Ang ganda talaga ng litratong ito. Hello, class monitor. Hello Yanhe, nadinig kong nandito ka rin pala sa Beijing. Nag-organize ako ng isang reunion para sa mga kaklase. Para makapag-bonding tayong lahat. Sasama ka ba? Class monitor? Parang hindi ko yata kaya. Pagkatapos ng mahabang pangungumbinsi, napapayag ko na rin si Wen Shubay. Iniisip ko kasing dalawa kayo ang may pinakamataas na grades sa klase natin. At maaari kayong maging huwaran. Class monitor? Naalala ko bigla, day off ko pala bukas. Sasama ako. Sige, ang oras at address ay isesend ko sa phone mo mamaya. Sige. Hindi ko akalaing. Magkikita na naman kaming muli. Service. Pabili ng isang Napoleon cake at dagdagan na rin ng isang basong iced cola. Sino itong magandang dilag? Siya si Suyan He na kaklase natin. Halo? Matagal na rin tayong hindi nagkita. Mula sa pagiging pangit na bibe, naging isang magandang bibe na ba siya? Napakaganda niya. Anong maganda? Halata namang gumastos siya ng malaki para ipaayos ang mukha niya, di ba? Xiaoxia. Noong high school pa tayo, sumusunod ka na kay Lumanro para ibuli ako. Lumipas na ang maraming taon, pero hindi pa rin nagbabago ang masamang ugali mo. Mukhang marami kang alam tungkol sa industriya ng pagpapaayos ng mukha. Sa tingin ko, malaki rin ang pinagbago mo simula noong high school. Parang madalas ka rin pumunta sa hospital para magpaayos. Ikaw? Yanhe, naaalala ko na kumuha ka ng medisina. Saang department ka ba? Isa akong doktor sa critical care unit. Nakakapagod maging doktor. Bakit naisipan mong piliin ang trabahong iyan? Akshubay, naisip mo na ba kung ano ang gusto mong maging? Maging doktor. Doktor. Masyadong busy ang mga doktor kahit nga oras para makahanap ng girlfriend ay wala, baka tumanda kang mag-isa niyan. Kung ganoon, maghahanap na lang ako ng isang doktor para maging asawa. Nagdoktor ako,
dahil sa isang tao. At, huwag mong sabihing dahil ito sa taong mahal mo? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Hay, ikaw. Pasensya na ha? Kaklaseng siyaw siya? Hindi, okay lang. Siya pala yung kawawang bata na binubuli noon. Uy, Shubay, posible kayong dalawa ay nagkikita na ng palihim? Reunion natin ito ngayon, kaya sana lahat kayo ay huwag na muna kaming kulitin ng paulit-ulit. Brother Bai, balita ko ay nailipat ka na rito sa bansa. Ibig bang sabihin nito ay dito ka na talaga mamamalagi? Saan ka ba nagtatrabaho ngayon? Nagtatrabaho ako sa Jingxi Hospital, sa Critical Care Department. Teka, Yanhe, naaalala kong sinabi mo kanina na isa ka ring doktor sa critical care. Posible kaya na magkatrabaho kayo ni Wen Shubay? Siya ay isang espesyal na propesor sa ospital namin. Sa madaling salita, siya ang mentor ko at ako naman ay parang assistant lang niya. Anong masama sa pagiging assistant? Kung wala ang assistant ko, sa loob ng operating room, ano ang pinagkaiba ko sa isang pinunong walang kasama sa gitna ng digmaan? Oo, ang ibig sabihin ni Shubay ay si Su Yanhe, ang hindi niya maaaring mawala na katuwang sa buhay. Nagbibiro po kayo, monitor. Pangkaraniwan lang ang kakayahan ko, hindi ako ganun kaimportante. Sinong nagsabi? Napili ang panlasa ko. At kailanman ay hindi pa ako tumanggap ng estudyante. Ikaw lang ang tanging isa. Ngayon alam mo na kung gaano ka kaimportante sa akin. Bakit niya nasabi iyon? Aakalain ko tuloy na mahalaga pala ako sa kanya. Yanhe, kayo ba ni Professor Wen ay may ugnayan? Huwag kang gumagawa ng kwento. Xiaoxia, sino ang nambubuli sa iyo? Bukod kay Su Yanhe, sino pa nga ba? Humingi ka agad ng paumanhin kay Xiaoxia. Parang ako naman yata itong pinaparatangan? Kung may hihingi ng tawad, dapat ay si Xiaoxia ang humingi ng tawad sa akin. Iyon ang tama. Su Yanhe, si Xiaoxia naman ay nagbibiro lang sa iyo. Sineryoso mo naman agad? At saka, noong high school ka pa ang itsura mo ay malaki na ang ipinagbago. Kaya hindi nakakapagtaka kung isiping nagparitoke ka. Makatwiran lang iyon, di ba? Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo, no? Nakita kita noong isang araw kasama ang isang matandang lalaking may asawa na sa Objin. Pwede ko rin bang sabihin at paghinalaan na sumisira ka ng pamilya at nabuntis ka pa? O baka naman, hindi mo iyon lover, kundi sugar daddy mo? Su Yanhe, anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag kang magalit, nagbibiro lang naman ako. Pero ang biro ko ay parang totoo yata. Kung hindi ako nagkakamali, noong nakaraang mga araw ay nagpunta siya sa ospital namin at parang pumunta siya sa Infectious Diseases Department. Pinapaalalahanan lang kita bilang kaibigan. Magpa-check up ka sa buong katawan dahil baka sa huli, magsisi ka ng husto? Hindi ko akalain na isa pala siyang kabit. At sa sinabi ni Su Yanhe, doon pa sa matandang lalaking may nakakahawang sakit? Diyos ko, tapos pumunta pa siya rito sa reunion nating magkakaklase. Hindi ba niya kami mahahawaan? Tumahimik kayo. Kahit na naging kabit ako, mas matatag pa rin ako kaysa sa inyo. Su Yanhe, mas mabuting asikasuhin mo muna ang sarili mo. Ang tanda mo na, baka wala nang magpakasal sa iyo. Fei-Fei, grabe ka naman magsalita. Ang nanay ni Su Yanhe ay gumamit noon ng maruming paraan para makasal sa tito ni Manru Humph. Siguro ay gusto ring gamitin ni Su Yanhe ang paraang iyon para manira ng ibang tao. Wen Shubay, iyon din ba ang iniisip mo? Tama na. Nung nag-aaral pa lang tayo ay piniperwisyon nyo na siya. Hanggang ngayon ay wala pa rin kayong pinagkatandaan. Pinagtatanggol ba niya ako? Ang lahat ng mga sinabi ninyo ay may tuturing na paninirang puri at ni-record ko na ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung dito sa atin ay may mga kaklase tayong abogado.
Kakasuhan ko sila. Isa akong abogado. Lily, ang tanda ko ay parang isa ka ring doktor? Wala kang pakialam. Bakit? Bawal bang mag-minor sa law? Yanhe, tingnan mo nga itong sinasabi mo. Kailangan mo ba talagang gawing big deal ang maliit na bagay? Hihingi na lang kami ng tawad sa iyo. Pasensya na. Su Yanhe, patawad po. Yanhe, noong hinarap mo sila kanina, ang cool mo talaga. Hindi na ako ang katulad ng dati na kawawang palaging inaapi. Mukha nga, nagkaroon ka na ng kakayahan. Hali kayo, matagal na tayong hindi nagkita. Tara, at mag-shot tayo. Yanhe, hindi ko na kayo iistorbohin. Dapat ay maging pino ka pa rin sa kilos mo. Bigla kong naalalang may kailangan pa pala akong gawin. Yanhe, umuwi ka na lang mag-isa. May balak ka na bang magpakasal? Ang ibig mo bang sabihin ay papakasalan kita? Alam mo naman, na minamadali na ako ng pamilya ko. Kung may balak ka ng magpakasal, sana ay ikonsidera mo ako. Pagkatapos nating magpakasal, maaari tayong mamuhay sa paraang pareho nating itinuturing na komportable. Ilang taon ko nang lihim na minamahal si Wen Shubay at hindi ko kailanman inisip na may mangyayari sa aming dalawa. Hindi ko inaasahan na ngayon ay maririnig ko mismo sa bibig niya ang mga salitang ikonsidera mo ako. Tinatanggap ko. Pumapayag ako. Anong sabi mo? Dapat ay marunong kang mahiya. Ang ibig kong sabihin ay pumapayag ako na pag-isipan muna ito. May kailangan pa akong gawin, kaya kailangan ko nang umalis. Gusto mo ba? Itawag kita ng sasakyan para maihatid ka pa uwi. Huwag na po, sige na, umalis ka na. Sige. Hihintayin ko ang sagot mo. Sige. Susu, kamusta ang blind date mo noong nakaraang araw? Os naman po. Sinusubukan na naming magkakilala pa. Napakabuti naman kung ganoon. Sa wakas ay mayroon nang nagustuhan ang iyong mga mata. Ma, anong pinagsasabi niyo? Anak kita, hindi ba kita kilala? Dahil interesado ka, ayusin mo ang pakikitungo sa kaniya at siguraduhin mong sa taong ito ay maiuuwi mo na ang aking manugang. Malayo pa po tayo sa usapang iyan. Ma, mamaya na tayo mag-usap. Siguro dapat akong maglakas loob. Nasunggaban siya. Heads up forceps. Suction machine. Mabilis ang reaksyon ng munting assistant. Pinuri na naman niya ako. Yanhe, mauna na ako. Bye-bye. Bye. Sa wakas tapos na ang trabaho. Bakit narito si Wen Shubay? Siguro naman ay, hindi ako ang pinuntahan niya. Dr. Su, bakit ka nagtatago? Teacher Wen, ang laking pagkakataon naman. Hindi ka pa ba umaalis? Hinihintay kita para tanungin kung kumusta ang iyong desisyon. Handa ka na bang magpakasal sa akin?
Si Wen Shubay nga. Sa totoo lang, gusto kita. Wen Shubay, nakapag-isip na ako. Handa na akong makasal sa iyo. Sa buhay ng isang tao, kailangan magkaroon ng sandali ng katapangan para abutin ang pangarap na abot kamay na. Kahit pa magising ako sa pangarap na ito balang araw, nagkaroon naman ako ng lakas ng loob. At naging akin din ito. Hindi ba? Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Hindi ka ba natatakot na baka niloloko lang kita sa kasal na ito? Pasensya na. Tinakot ba kita? Alam ko na hindi ka ganoong klaseng tao. Kilala mo talaga ako, ha? Tutal, pareho naman tayong minamadali ng pamilya nating makasal. At kilala na rin natin ang isa't isa. Kaya sa tingin ko, ayos lang ganito. Ituring mo na lang na pansarili kong hangarin ito. Ngayong pagkakataon, gusto ko sanang akin lang ang buwan. Sige ba? Kung ganoon, bukas na ba tayo kukuha ng marriage certificate? Bukas agad? Bakit parang ang bilis naman? Kung hindi, sa totoo lang ngayon na sana, pero sarado na ang tanggapan ngayon. Ano kaya kung gumamit ako ng koneksyon para mapabilis ang proseso? Bukas? Sa tingin ko, ang bukas ay tamang-tama lang. Sige. Hindi ako makapaniwala na magiging asawa ko na ang lalaking matagal ko nang gusto. Sandali. Ihahatid muna kita sa inyo para makapagligpit ka. Huwag na. Kaya ko namang umuwi mag-isa. Suyanhe. Tingnan mo, ano ito? Katibayan ng kasal. Kasal na tayong dalawa. Bakit ang formal mo pa rin sa akin? Hindi pa rin ako makapaniwala sa ngayon, pero sisikapin kong masanay agad. Sige. Masanay ka na ng mabuti? Jinga, when? Ginang, Wen. Sakay na. Ang buwan na dati ay pinagmamasdan ko lang mula sa malayo, ngayon ay kusa nang lumapit sa akin. Wen Shubay, sa mga susunod na araw, maasahan po ang iyong gabay. Ito ang pangunahing kwarto at doon naman ang para sa mga bisita. Inayos ko na ang pangunahing kwarto para sa iyo at binakante ko na rin ang closet para sa mga gamit mo. Sa pangunahing kwarto ako matutulog? Parang hindi naman yata tama iyon. Okay na ako doon sa kwarto ng bisita. Sa kwarto ng bisita? Gene, when? Gusto mo ba talagang magkasama tayo sa iisang kwarto? Ano, ko? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Bakit ba ang bilis mong mapikon sa biro? Kapag nalaman ng iba na pinatulog kita sa kwarto ng bisita, tiyak na pagagalitan at papagalitan nila ako. Sige na. Huwag ka nang mag-alala at pumasok na. Bukas, ipapakilala kita sa mga kaibigan ko. Magpahinga ka na ng mabuti.
Anong problema? Ngayong araw, napakaganda mo. Kailangan na nating magmadaling umalis. Siguradong hindi na makapaghintay ang kaibigan mo. Yanhe, sasagot lang ako ng tawag. Mauna ka na sa loob. Sige po. Sina Su Yanhe at Wen Shubay. Kailan pa sila naging ganito kalapit sa isa't isa? Nagagawa pa nilang mag-date ng palihim. Su Yanhe. Lu Manro? Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan ko mula kay Xiaoxia na ikaw at si Shubay ay nagtatrabaho sa iisang ospital. Diretsuhin mo na ako? Ano ang kailangan mo sa akin? Gusto kong magbitiw ka sa trabaho at lumayo ka kay Wen Shubay. Kung saan ako magtatrabaho at sino ang pakikisamahan ko? Wala kang pakialam doon. Ganon ba? Siguradong ang mga kasama mo sa ospital ay walang kamalay-malay na ang nanay mo ay gumamit ng masasamang paraan para lang iluwal ka, di ba? Lu Manro, hanggang kailan mo ba lolokohin ang sarili mo? Noong mga panahong iyon, ang tatay ko ay naaksidente sa probinsya. Ang nanay ko ang nagligtas sa kanya. Nagibigan sila at nagpakasal nang may pahintulot ni Lolo. Sa loob ng maraming taon ay puro paninira lang ang ginawa mo? Akala mo ba ay mahina ako? Su Yanhe, maniwala ka man o sa hindi, sa isang salita ko lang, masisante ka na sa ospital na iyan. Lu Manro, ang mga pakitang tao mong ito. Suko na ako rito. Su Yanhe, ang lakas ng loob mong buhusan ako? Walang hiya ka. Pagkalipas ng maraming taon, yan pa rin ang mga taktika mo. Walang pinagbago. Su Yanhe, Mag-ingat ka. Mag-iingat ka. Shubay, ayos ka lang ba? Shubay, hindi ko naman sinasadya. Nagkataon lang na nakasalubong ko si Yanhe at gusto ko lang makipagkumustahan sa kanya pero hindi ko akalain. Nabigla na lang niya akong bubuhusan ng tubig. Tingnan mo. Wen Shubay, tiyak na maniniwala ka kay Lu Manro, di ba? Noong nasa high school pa silang dalawa, masyado na silang malapit hanggang sa napagkakamalan na ng lahat na sila nangang dalawa. Habang ako naman ay nasa isang tabi lang. Isang hindi napapansing tao na tinitingala lang sila. Ayos lang ba ang kamay mo? Ayos lang po ako. Ang kamay ko. Sino ang nagtatanong sa'yo? Lu Manro. Kung gagamitin mo lang ang mga kamay mo para manakit ng iba, mabuti pang parusahan ka na lang ng matindi. Yanhe. Yanhe? Masakit ba ang kamay mo? Siya ba ay nag-aalala sa akin? Ang kamay niya? Napakaganda talaga. Napakainit. Shubay, pero ako ang nasaktan. Sabi mo ay nakikipagkumustahan ka kay Su Yanhe. Pero base sa ginawa niyo sa kanya, noong high school kayo, sa tingin ko ay wala kayong anumang dapat pag-usapan. Shubay, pagkakamali lang ang lahat ng iyon. Bata pa kami noon kaya wala pa kaming alam. Pero ngayon ay napagtanto ko na ang aking pagkakamali. Kaya naman gusto kong makipag-ayos kay Su Yanhe. Hindi ba totoo iyon? Yanhe. Lu Manro, hindi ako ang tahu-tauhan mo. Walang saysay ang pananakot mo sa akin. Sa pagitan nating dalawa, hinding-hindi kami magkakasundo. Ikaw. Shubay, tignan mo siya. Taos-puso ang kagustuhan kong makipag-ayos sa kanya. Bakit napakalamig ng trato niya sa akin? Tama ang sinabi ni Su Yanhe. Kung papayag bang makipag-ayos o hindi, hindi ikaw ang magdedesisyon yan. Ipinagtatanggol ako ni Wen Shubay sa harap ni Lu Manro. Ibig bang sabihin nito ay, hindi siya at si Lu Manro ganoon kalapit gaya ng mga chismis? Kung ganoon, maaari ba akong gumawa ng isang hakbang pasulong? Shubay, naghihintay ang iyong kaibigan. Tara na. Su Yanhe, ano bang ibig mong sabihin?
Kayo, anong relasyon ninyong dalawa? Si Su Yanhe ay asawa ko. Kasal na kaming dalawa. Paano mangyayari iyon? Niloloko niyo lang ako, di ba? Siya. Talagang sinabi niya ng diretso ang tungkol sa kasal namin. Bakit mo siya pinakasalan? Gayong siya ay isang. Kung sino ang pakakasalan ko ay sarili ko ng desisyon. Wala kang pakialam doon. Yanhe, tara na. Kababalik lang ni Shubay sa bansa. Paanong ang bilis niyang nagpakasal sa masamang babaeng si Suyanhe? Kasal agad? Ano bang lamang niya sa akin? Siguradong ang masamang babaeng iyon ay gumamit ng kung anong maduming paraan. Suyanhe, umanda ka. Ito ang pangalawang pagkakataon na kusa niyang hinawakan ng kamay ko. Salamat sa pagtatanggol sa akin sa harap ni Lumanro. Hindi ba nito maapektuhan ang relasyon ninyong dalawa? Wala kaming relasyon ni Lumanro. Dati, magkaibigan ng nanay ko at nanay niya, kaya madalas siyang lumalapit sa akin, pero ang turing ko lang sa kanya ay isang ordinaryong kaklase. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Ito ba? Ang pagpapaliwanag niya sa akin ng relasyon nila ni Lumanro? Naiintindihan ko, salamat. Sa pagpiling pumanig sa akin. Responsibilidad ko po iyon? Total, asawa naman kita. Sa pagitan ng asawa at kaklase, kung sino ang dapat piliin, alam ko naman ang sagot. Bakit parang nasasanay na agad siya sa pagiging asawa? O baka naman, totoong may pagtingin na rin. Siya para sa akin? Nakakahiya naman ito. Hindi naman siguro isipin ni Wen Shubay na sinadya ko siyang halikan, di ba? Anong iniisip mo? Lalim yata ng iniisip mo. Hindi. Wala lang ito. Ito na. Ang liwanag na matagal ko nang hinahangad. Laging matatag. At malumanay. Anumang oras, hindi ko mapigil ang gustong mapalapit. Huwag ka nang tulala diyan. Tara na. Shubay, hindi mo ba ako ipakikilala? Ito si Su Yanhe, asawa ko. Song Mingchen, kabatata ko? Kumusta po? Shubay, talaga bang may asawa ka na? Oo. Isinama ko na nga siya rito. Peke pa ba iyon? Ang bilis mo? Bilis ng galaw natin ha? Ang laking bagay ng kasal, hindi mo man lang pinaalam ng maaga sa kaibigan mo. Eto na nga, sinasabi ko na, para hindi mo rin makalimutan ang regalo mo. Balita ko, sina Miss Su at Shubay ay magkatrabaho sa isang ospital. Sa ganda ni Miss Su, paniguradong marami siyang manliligaw. Bakit mo napili ang Shubay namin? Hoy, huwag mong gamitin ang pagkapalabiro mo dito sa asawa ko. Sister-in-law, pasensya ka na ah. Curious lang talaga ako, napaka-boring na tao ni Shubay. Bakit may pumatol sa kanya? Ano ba talaga ang nagustuhan mo sa kanya? Ano ba talaga ang gusto mo sa kanya? Ako. Hoy, bata. Huwag mong pahirapan ang asawa ko. Ako ang nanligaw sa kanya. Halika na, bihira lang tayo magkasama ng ganito. Nais kong hilingin para kay Shubay at kay sister-in-law na sana ay magsama kayo habang buhay. Tagay. Sana? Ay magagawa talaga natin na magkasama habang buhay. Gusto ko pang uminom ng isa pang baso. Love? Oras na para matulog.
Huwag kang aalis. Kapag hindi ka umalis, ay sasabihan kita ng isang lihim. Sige. Hindi ako aalis? Anong lihim ba ang sasabihin mo sa akin? Sa totoo lang, gusto kita. Gusto kita. Gustong gusto kita. Gustong gusto ko talaga. Ang hitsura mo kapag naka-white gown ka, yung tipong mysterious. At ang dating ng uniform mo, ang sarap hawakan. Uy, Teacher Wen, bakit namumula ang mukha mo? Mainit ba? Medyo mainit nga. O sige, papaypayan kita. Pangalawang beses mo na akong hinalikan? Talagang wala akong magagawa sa iyo. Ang sakit ng ulo ko. Ang baho. Gaano karami ba ang nainom ko kagabi? Alak ka. Gusto ko itong hawakan. Gusto kita. Mahal kita. Suyanhe, ano ba ang mga ginawa mo? Hiyang-hiya na ako sa sarili ko. Gising ka na? Opo. Dahil gising ka na, lumabas ka na para kumain. Wen Shubay? Kagabi kasi marami akong nainom. Ang mga nasabi ko, huwag mo na sanang dibdibin. Ano ba ang mga sinabi mo kagabi? Nagusto raw kita. Pinagtatawanan mo ako. Ibig mong sabihin, yung sinabi mong gusto mong makita akong naka-white coat. Huwag kang mag-alala. Sa susunod, makikita mo iyon araw-araw. Hi. Mabuti na lang hindi ko sinabi sa kanya na matagal ko na siyang gusto. Sa susunod, hindi na ako uinom sa harap niya. Anong gagawin mo? Ikakabit ko lang ang seatbelt mo. Kundi ay baka isipin ni Gneng, Wen, may iba akong gagawin. Hindi. Wala lang. Gusto mo ba? Gusto? Gusto mo ang kamay ko? O gusto mo ako? Matagal ko nang napapansin na gustong-gusto ni Gneng. Wen na tinititigan ang aking mga kamay. Dahil ba sa simula pa lang ay gusto mo na ang mga kamay ko? Kaya mo piniling pakasalan ako? Hindi. Hindi po. Kung ganon, bakit? Ano? Kasi, Sige na, binibiro lang kita. Kung hindi pa tayo aalis, mahuhuli na tayo. sige po. Napagod ako ngayong araw. Ang hirap. Gusto kong magpahinga. Sige, parating na ako. Ah? Ikaw ba ay lalabas? May emergency sa ospital? Kailangan kong pumunta agad. Oh. Sige, mag-ingat ka. Hi, Shubay, sa daan. Kahit nakasal na kami,
Mukhang si Wen Shubay ay nararamdaman pa rin na ang relasyon namin ay para lang sa mga magulang. Magugustuhan kaya talaga ako. Ani Wen Shubay? Ilang araw nang sobrang abala si Shubay, hindi man lang makauwi sa bahay? Hindi ko alam kung ayos lang ang katawan niya. Uy, nabalitaan mo na ba? May bagong dating na anesthesiologist na ang pangalan ay Lou Manru. Patuloy siyang nanliligaw kay Dr. Wen. Ang laki ng ginagawa niya. Siyempre naman, si Lou Manro ay parating pumupunta sa opisina ni Dr. Wen, di ba? Para gumawa lang ng pagkakataon. Uy, heto ang huling balita. Sunod-sunod ang operasyon ni Dr. Wen at buong oras nakasama niya si Lou Manro. Ano sa tingin mo? Posible kayang maging sila? Maaaring magkatotoo para na rin silang nagkasama sa hirap at ginhawa. Pumunta muna tayo sa mga kwarto. Sa wakas, makakapagpahinga rin. Tulon, tulungan niyo ako. Huwag po kayong mag-alala, sir. Tatawag na po kami ng doktor ngayon din. Bilis, tawagin niyo si Dr. Wen para pumunta rito. Kuya Shubay, may isang pasyenteng nasusuka ng marami. Napakakatakot. Bilisan mo at tignan mo siya. Dr. Karen, maging profesional ka. Nasaan ang pasyente? Dali, dalhin mo ako sa kanya. May senyales ng sakit sa atay at may mga spider angioma. Kumuha ka agad ng saline solution, linisin ang bibig ng pasyente para hindi siya mabulunan. Kuya Shubay, nakagawa ka na ng ilang sunod-sunod na operasyon. Hindi ba dapat magpalit muna kayo ng ibang doktor? Huli na ang lahat. Kailangang magligtas ng buhay ngayon din. Bilisan mo, kumuha ka ng 3 lumen double balloon tube. Normal ang temperatura mo ngayon. Pagkatapos ng 2 bote ng dextrose, maaari ka na pong lumabas ng ospital. Yan he, marami na namang tinanggap na pasyente ngayon. Muli tayong magiging abala sa buong araw. Galingan mo, kaya mo yan. Hindi maganda ang lagay ng pasyente. Bilisan nyo, alisin ang anumang nakaharang sa kanya. Wen Shubay? Tulungan kita. Kunin mo ang aspirator. Sige. Tapos na ang paglilinis sa bibig ng pasyente. Teacher Wen, anumang kailangang gawin, ibibigay ko ang buo kong makakaya. Bumababa ang presyon ng dugo ng pasyente. 80/50. Ang tibok ng puso ay 140. Patuloy na bumababa ang presyo ng dugo. Iturok ang somatostatin at pigilan ang pagdurugo. Tumaas na ang presyon ng dugo ng pasyente. Tumigil na ang paglabas ng dugo. Stable na ang lagay niya pansamantala. Dalhin ang pasyente sa operating room. Magsisimula ang operasyon sa loob ng 10 minuto. Hindi nga mali na ikaw ang itinalagang medikal na propesor ng ospital. Ilang araw ka mang nag-oopera, steady pa rin ang mga kamay mo. Maging ako na pinakamagaling sa ospital na ito, ay hinding-hindi makakapantay sa iyo. Masyado niyo po akong pinupuri, Dr. Wang. Yung doktor na kasama mong nagtrabaho kanina ay magaling din, kalmado at profesional. Maganda na at magaling pa. Kung pwede lang siyang ilipat sa surgery department namin. Kapag kaharap ko si Su Yanhe, palagi na lang siyang namumula. Masyadong tahimik at mahiyaing tao. Pero pagdating sa trabaho, napakadiretso at mabilis niyang kumilos. Talagang kahanga-hanga. Sadyang mahusay talaga siya. Bakit? Kilala mo ba siya? Kilala mo ba? Kilala ko at masyadong pamilyar. Kuya Shubay, naging sobrang busy mo na. Hindi pa tayo nagkakaroon ng maayos na pag-uusap. Aya kitang kumain sa labas. May alam akong isang kainan, ang sarap ng pagkain doon. Pakisulat ng maayos ang surgery records ng pasyenteng iyon at ihatid mo sa opisina ko. Salamat. Sa ginawa mo ngayon sa pasyenteng iyon, labag na iyon sa mga alituntunin ng medisina. Isusulat ko sa performance feedback mo ang totoong nangyari. Isa pa, sa susunod kong mga operasyon, bawal ka nang makisali. Manru? Ngayon, hindi ba kayo kakain ni Dr. Wen ang magkasama? May gagawin pa ako ngayong araw, kaya hindi na muna kami magkikita ni Shubay.
Sa ibang araw na lang, ako makikipag-dinner kay Shubay, kasama ang mama niya. Yung doktor na tumulong kay Shubay, ano nga bang pangalan niya? Suyanhe, hindi ba? Mukhang mahusay siya. Bakit? Interesado ka ba kay Suyan, he? Kilala mo ba siya? Ipakilala mo naman ako. Sa ibang araw, ipakikilala kita sa kanya. Yan he. Napakahusay mo talaga ngayong araw. Salamat po sa papuri, Lily. Walang anuman. Hintayin kita sa may labas ng ospital. Yan he. Dahil sa iyo, nasa maayos na kalagayan na ang pasyente. Mabuti naman kung ganoon. Kanina sa silid ng ospital, napakaganda ng iyong ipinakita. Bilang guro mo, ako ay sobrang humahanga. Dahil po iyon sa mahusay na pagtuturo ni Teacher Wen. Siya nga pala, may iba ka pa bang gagawin pagkatapos nito? Nitong mga nakaraang araw ay wala akong pahinga. Nakatapos ako ng ilang malalaking operasyon. Ngayon ay wala na akong ibang gagawin. Pero sa makalawa, kailangan kong umalis para sa isang maikling trabaho. Kung ganoon ay makauwi ka na. Ihahatid muna kita sa loob. Uuwi na ako. Mag-iingat ka sa daan. Ang lihim na paghanga ay isang kalamidad para sa isang tao. Ang bawat salita at kilos niya ay nagagawa sa aking puso na magkaroon ng malaking tsunami. Kahit na maaari ko naman siyang i-text sa cellphone tungkol sa pag-alis ko para sa trabaho, ngunit mas gusto ko pa rin sabihin ito ng personal. Ano bang nangyayari sa akin? Suyanhe. Ano na naman ang kailangan mo? May doktor sa departamento ng anesthesia ang gustong makipagkilala sa iyo at pinakiusapan niya akong maging tulay para itanong ang iyong opinyon. Wala akong balak na makipagkilala kahit kanino at wala rin tayong dapat pag-usapan. Paalam. Hindi mo ba talaga iniisip na pinakasalan ka ni Shubay dahil sa mahal ka niya? Ginawa lang niya iyon para mapagbigyan ang kanyang pamilya at magdidiborsyo rin kayo balang araw. Habang may doktor pang gustong kumuha sa iyo, huwag ka nang maging maarte. Baliktad ang sinasabi mo? Sa totoo lang, tingin ko ay ang pagpapakasal sa kanya ang makakabawas sa aking mga problema. Ikaw? Saan nanggagaling ang kumpiyansa mo? Wala ka nang pakialam doon. Ang mga bagay sa pagitan naming mag-asawa ay hindi dapat pakialaman ng ibang tao. Ako ang pinakamalapit na tao kay Shubay. Hintayin mo na lang ang pakikipaghiwalay niya sa iyo. Ang mapakasalan si Wen Shubay ay hindi ko kailanman pinagsisihan. Kahit na sa huli ay maghiwalay man kami, wala itong problema sa akin. Kahit paano, kami ni Wen Shubay ay mayroong magagandang alaala. Yan he, sumakay ka na sa kotse. Gagawa ako ng paraan para maghiwalay na sina Kuya Shubay at Suyanhe. Bakit mo ako sinundo ngayong araw? Wala lang namang ginagawa sa bahay. Iyon pala, dahil lang ba sa ganoon? Salamat, Teacher Wen. Ganyan ka ba talaga palagi kagalang sa akin? Hindi? Ano? Ang ibig kong sabihin, hindi mo na kailangang mahiya sa akin. Mag-asawa tayo? Hindi ba? Naiintindihan ko. Nitong mga nakaraang araw, magkasama kayo ni Lu Manro. Kani-kanina lang ba ay kasama mo si Lu Manro?
Palagi? Hindi. Ngayong umaga lang siya pumasok matapos ang kaniyang shift. Hindi mo ba siya nakasama noon? Hindi ah. Bakit mo biglang tinanong ang tungkol sa kaniya? Kasi ngayong araw, ay pumunta siya sa akin para magmayabang. Magmayabang? Oo. Marami siyang sinabi sa akin ng mga bagay na walang katuturan. Ano ang mga sinabi niya? Kung sasabihin ko ba, Wen Shubay, maniniwala ka ba sa akin? Maging tapat ka lang sa akin. Ang sabi niya, gusto niya akong ipakilala sa isang doktor mula sa parehong departamento nila. Huwag mo na siyang pansinin. At sa susunod na may magdagdag sa iyo sa WeChat, balewalain mo lang. Ako na ang bahalang humarap. Sige. Tila wala siyang pakialam kung paano siya dapat umasal sa harapan ko bilang kabilang sa kabilang kasarian. Ngunit dahil mag-asawa na tayo, mukhang wala naman talagang problema doon. Napakahusay ng ipinakita mong galing sa loob ng kwarto ng pasyente kanina. Day off na bukas? Pwede ba kitang makasama sa isang hapunan? Para makapagpalitan tayo ng karanasan? Itong si Songkai ay matagal nang nakakasama ni Su Yanhe sa kanilang trabaho. Ang pakikipagkita ng palihim sa katrabaho. Nais kaya niyang ligawan si Yanhe? Kagabi, hindi ba sa sala ako nakatulog? Paano ako nakabalik sa kwarto? Siguradong si Wen Shubay ang nagbuhat sa akin pabalik. Salamat sa papuri. Hindi na kailangang kumain. Kung may kahit anong problema, mas profesional ang mga guro kaysa sa akin. Nasa business trip si Wen Shubay at hindi ko alam kung kailan siya makakabalik. Lagot, itong huling mensahe bago sumakay ng eroplano, hindi na ipadala. Pagagalitan na naman ako pag-uwi. Para ba sa girlfriend mo ang mensaheng iyan? Oo. Alam ng girlfriend ko na pupunta ako sa nasalanta ng sakuna para tumulong, kaya pinaalalahanan niya ako na mag-ingat ng husto, pero hindi man lang na ipadala ang mensahe. Sa tuwing may biyahe ka sa trabaho, palagi mo ba siyang pinapadalhan ng mensahe? Oo naman. Alam mo naman, Brother Shu. Kaming mga doktor, kapag naging busy na, ay wala ng oras, kaya nagkasundo kami na kapag wala ako sa tabi niya, magpapadala ako ng report na mensahe para hindi siya mag-alala. Para sa mga taong walang partner gaya nyo, hindi nyo iyon maiintindihan. Ganoon ba dapat iyon? Nag-aalala rin kaya si Su Yanhe sa akin? Dahil mag-asawa na kami, hindi ba dapat mag-report din ako sa kanya? Nakarating na ako. Mamaya ay tutuloy na ako sa site. Wen Shubay, maling mensahe ba ang naipadala mo? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin sumasagot sa mensahe ko?
Nakipagkita ka ba sa lalaking si Sungkay? Hindi ba at may out-of-town trip ka? Bakit ang bilis mong bumalik? Bakit hindi mo sinagot ang mensahe ko kahapon? Kahapon? Nag-message ka ba sa akin? Oh, ang ibig mong sabihin ba ay yung tungkol sa pagpunta mo sa location? Ano pa nga ba? Oh, akala ko kasi ay wrong sent iyon, kaya hindi ko na sinagot. Hindi naman kailanman nagpaalam si Wen Shubay tungkol sa kanyang schedule, kaya bakit bigla siyang nagpadala ng ganoong mensahe? May problema ba? Siyempre naman. Kahapon. Di ba? At nakipag-date ka kay Songkay? Si Songkay? Anong kinalaman niya rito? Maghapon kaming nag-rounds ni Lily kahapon. Salamat po sa papuri, pero hindi ko na kailangang makipag-dinner. Kung may mga katanungan, mas professional ang mga teacher kaysa sa akin. Teacher Wen, nagsiselos ka ba? Hindi ako nagseselos. Naiinis lang ako. Nagpunta ako para tumulong sa rescue operations. Pero bilang asawa ko, wala ka man lang pakialam. Ano? Pumunta ka sa disaster area? Nasaktan ka ba? Sa totoo lang, nag-aalala naman pala siya sa akin. Hindi niya lang alam na pumunta ako roon. Napakaswerte ko. Maayos naman ang lahat. Hi, mabuti naman kung ganoon. Mukhang masaya siya. Maaari kaya, dahil ba ito sa pag-aalala ko sa kanya? Mula ngayon, kung magkakaroon ng emergency surgery o anumang mangyari, palagi akong magmemensahe sa iyo. Ang ibig mo bang sabihin ay ipapaalam mo na sa akin ang bawat schedule mo? Wala naman akong masyadong gagawin bukas. Pagkatapos ng trabaho sa tanghalian, mag-lunch tayo ng sabay. Sige, pupuntahan na lang kita sa oras na yon. Sige. Tapos na ang shift ko, pupunta na ako riyan sa iyo. Kuya Shubay. Matagal na kitang gusto. Ang ibig palang sabihin ay, ganito na pala kalapit sina Luman Ru at Wen Shubay. Ngayon alam ko na kung bakit. Kampante siyang, sasabihing maghihiwalay din kami. Ni Wen Shubay. Lumanru, wala akong interes sa iyo at hindi kita kailanman nagustuhan. Kaya matuto kang rumespeto. Bakit? Kuya Shubay, napakaraming taon na nating magkakilala. Magkapantay ang katayuan ng ating pamilya, bagay tayo sa lahat ng aspeto. Pero bakit hindi mo ako pinipili? May asawa na ako. Kaya sana sa susunod ay huwag ka nang gumawa ng mga kilos na nagbibigay ng maling impresyon. Shubay, hindi kaya gusto mo na si Suyanhe? Saang aspeto ba nakakahigit sa akin ang Suyanhe na iyan? Siyempre, ang asawa ko ang pinakamabuti sa lahat. Lumanru, kapag narinig ko pang muli na sinisiraan mo ang asawa ko, hindi ako magdadalawang isip na gamitin ang impluensya ko para paalisin ka sa ospital na ito. Si Wen Shubay, na laging marunong maghiwalay ng trabaho at personal na buhay, ay handang dahil kay Suyanhe na gumamit ng impluensya. Suyanhe, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Yanhe, hindi ka pa ba tapos sa ginagawa mo? Pasensya na, hindi pa ako tapos dito. Mauna ka na kumain. Sige, basta huwag mong kakalimutang kumain. Sa wakas ay may appointment na para kumain kasama ang crush ko. Suyanhe, oh Suyanhe, bakit wala kang lakas ng loob na pumunta? Pero, sina Wen Shubay at Luman Ru ay masyadong malapit sa isa't isa. Kung pupunta ako, hindi ba para lang akong nagpunta roon para mapahiya? Yanhe,
Bakit nandito ka pa? Hindi ka ba kakain? Kanselado na? Kung ganoon ay sumama ka na lang sa akin, isasama kita sa bar para maglibang. Sakto, gagawa muna ako ng ibang bagay para malibang ang isip ko. Tara. Ate, balita ko, ay isa kang doktor. Siguro naman sa trabaho mo, napapagod ka ng husto? Maayos naman. Ano na? Meron ka na bang nagugustuhan dito? Huwag kang manggulo. Paano naman sila mapapantay kay Wen Shubay? O sige. Tara na, tara. Antagay. Anong oras na? Hindi pa ba tapos sa ginagawa si Yanhe? Shubay, manganlan lang nating lumabas para mag-enjoy? Bakit puro cellphone ang inaatupag mo? Hindi mo maiintindihan dahil wala kang asawa. Nasaan ba ang asawa mo? Bakit hindi mo siya kasama? Busy siya sa mga bagay-bagay. Shubay, mukhang seryoso ka na talaga kay Su Yanhe. Sa ngayon, mukha kang nag-iisa sa bahay na malungkot na lalaki. Umalis ka nga riyan. Tingnan mo ang sarili mo. Kailan mo pa naranasan na magmadaling tumingin sa cellphone para lang maghintay ng reply ng babae? Ikaw talaga, hulog na hulog ka na. Yanhe, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Lumabas lang kami ni Song Mingchen. Kumain ka na ba ng hapunan? Anong gusto mong kainin? Pasalubungan kita pa uwi. Teacher Wen, pasensya na kung naghintay ka ng matagal. Posible kaya na? Ito na ba ang tinatawag na pag-ibig? Shubay, hindi ba asawa mo yon? Sa paligid niya, maraming mga gwapong kabataan doon at kitang-kita ang pagiging energetic nila. Shubay, ang asawa mo, ayaw na sa'yo. Manahimik ka na lang, walang mag-aakalang pipi ka. Dapat ko bang sagutin ito? Pero, paano ko ito sasagutin? Naku, itong mga kamay ko talaga. Bakit ba ako nadala ng emosyon ko at tinanggihan ang imbitasyon ni Wen Shubay? Yanhe, bakit parang wala ka sa sarili mo? Hindi kaya? Iniisip mo si Professor Wen? Haay, hindi ba obvious na siya ang iniisip ko? Huwag mo na siyang isipin. Inaya kita rito para maglibang. Tingnan mo, itong lalaking ito ay kanina pa sinusubukang makuha ang loob mo. Ano sa tingin mo? Wala akong interes. Pupunta lang akong banyo, maghintay ka lang dito. Sige po. Nasaan ka? Nasa bahay po ako at nagbababad ng paa. Nagbababad ng paa? O baka nakikipag-flirt sa ibang lalaki? Masarap ba ang alak? Seryoso ba sa iyo ang batang iyan? Ayaw mo bang makipag-inuman sa asawa mo? Masarap ba ang alak? Masigla ba ang mga bata riyan? Bakit hindi ka makipag-inuman sa asawa mo? Bakit ang liit ng mundo? Kung ganoon, siguradong nalaman ni Wen Shubay na niloloko ko lang siya? Sana po talaga, guni-guni ko lang ang lahat ng ito. Bakit nandyan pa rin siya? Wala na akong ibang magagawa. Kailangan ko nang tumakas. Hoy ate, pwede bang makuha ang WeChat mo? Sa susunod na lang. Paraan lang po, pasensya na. Saan balak pumunta Nignang? When? Nagkita tayo ulit dito? Ay, anong pagkakataon ito? Napakaliit nga ng mundo. Hindi ko inakala na makakasalamuha ko si Dr. Su na dapat ay nag-overtime. Pero nandito pala sa bar. Naku po, totoo nga, na hindi dapat nagsisinungaling ang tao. Huli agad ako sa mismong pinagsinungalingan ko. Sa dinami-dami ng pagkakataon, dito pa talaga kami nagkita. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko?
Siguradong sobrang sama na ng tingin niya sa akin. Pare, pumila ka muna kung gusto mong hingin ang WeChat niya. Ako ang nauna. Hindi ba ate? Ate, ibig bang sabihin ay ang mga ganitong lalaki ang gusto ni Suyanhe? Ate, sabihin mo sa kanya? Sino ba talaga ang nauna? Si Wen Shubay? Nagsaselos pa siya? Siya. Siya po ang nauna. Teka, hindi. Asawa ko? Uwi na tayo. Wen Shubay, pakinggan mo muna ako. Kasi si Lily, masama ang loob niya. Sinasamahan ko lang siya. Pasensya na, Lily. Ginamit pa kitang palusot? Sorry talaga. Akala ko ba kapag nasa labas si Geneng? Wen, tang pakilala niya ay dalaga pa siya? Sa susunod na mangyari ito, pakisabi na lang Nignang, Wen sa kanila ng diretso, may asawa ka na, at ang asawa mo ay si Wen Shubay. Wen Shubay. Iaanunsyo ba niya talaga ang tungkol sa kasal namin? Pero kaninang umaga lang kasama pa niya si Luman Ro na parang may malalim na relasyon, tapos bigla, nasasabi na niya ang mga ganitong bagay sa akin? Narinig mo ba ako? Opo, narinig ko. Sana yung mga taong may ibang intensyon kay Suyanhe ay tumigil na kapag nalaman nilang may asawa na siya. Umayos sana sila. Hindi mahanap ng driver ang lokasyon natin, pupuntahan ko muna siya. Maghintay ka lang dito, huwag kang babalik doon para makipagkita sa ibang lalaki. Naintindihan mo ba? Sige po. Yanhe, Anong ginagawa mo rito? Yanhe, Anong ginagawa mo rito? sabi ko na nga ba, ikaw iyan, kamusta? Busy ka ba? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Ganyan ka na ba makipag-usap sa akin? Sa totoo lang, ako pa rin ang iyong panganay na tita. Tama? Ang nakatatandang tita na nagpalaya sa amin ni Mama sa bahay, ano po ang kailangan nyo? Yanhe, kayo ni Manro ay magkasama sa trabaho. Bilang nakatatandang kapatid, kung hindi mo man siya matutulungan, bakit kailangan mo pa siyang apihin? Si Manro, nagsumbong na naman ba siya? Maraming taon na ang lumipas. Pero bukod sa pagrereklamo, ano pa ba ang alam niyang gawin? Hindi pa ako tapos magsalita. Dahil hindi mo naman pala kasundo si Manro, humanap ka na lang ng ibang trabaho. Akala mo ba sa mundong ito ay umiikot lang sa inyong mga pamilyang Lu? Na kung ano ang sabihin mo ay dapat masunod? Suyanhe, hindi ako nakikipagnegosasyon sa iyo. Sumunod ka na lang ng maayos, dahil kung hindi, marami akong paraan para mawalan ka ng trabaho. Ikaw, Tita, ano po ba ang ginawang masama ng asawa ko sa inyo? Para magalit kayo ng ganyan? Asawa? Kayong dalawa ay kasal na? Opo, hindi pa lang namin nagagawang ipalam sa inyo, tita. Pumayag ba ang pamilya niyo? Paano si Manro? Alam ba ito ni Manro? Dahil malapit naman kayo sa nanay ko, tita. Hindi ba niya nabanggit sa inyo? At isa pa, wala akong pakialam kung alam man ito ni Luman Ro. Gustong-gusto ng pamilya namin si Yanhe, kaya pinagsabihan nila ako na protektahan ng maayos si Yanhe. Kung sino man ang babangga sa kanya, ay pamilya naming mga pamilyang Wen ang makakalaban. Hump. Kung sino man ang magtangkang kumalaban kay Yanhe, ay kailangan ding humarap sa aming mga pamilyang Wen at hindi namin sila palalampasin. Yanhe, nandito lang ako. parang lagi siyang nandyan para humarang sa harapan ko sa tuwing napapahiya ako. Wala ito. Tara na. Kahit na si Dr. Su ngayon ay naging isang matapang at mahusay na matanda na. Bilang asawa ni Dr. Su, umaasa pa rin ako na sa bawat problemang haharapin mo, ako ang unang taong maiisip mo. Gusto kong manatili sa tabi ni Dr. Su. Ayos lang ba? Pwede ba talaga? Sabi niya, proprotektahan niya ako. Sabi niya, wala siyang kinalaman kay Luman Ro. Sige.
Bukas ng umaga ay mayroon akong isang seminar, kaya hindi kita masasabayan sa pagpasok. Pero, pagkatapos ng trabaho sa tanghali, sabay tayong mag-lunch, okay ba? Sige, hihintayin kita. Sige. Yanhe, masyado kang hindi patas kahapon. Nag-text ka lang sa akin, pagkatapos ay bigla ka na lang umalis. Pasensya na. Patawarin mo na ako. Ililibre na lang kita ng pagkain sa ibang araw. Sige, asahan ko iyan ha. Ganitong oras na pala? Dapat ay tapos na ang trabaho ni Wen Shubay. Mamaya kaya, ano kayang masarap kainin? Bakit kailangang lahat ay sumunod sa sinasabi ni Wen Shubay? Nararamdaman kong ang teorya ko ay walang anumang problema. Bakit may karapatan siyang tanggihan ito? Hindi ba ito? Ang mga doktor na kasama sa seminar? Anong nangyari? Huwag ka na ngang masyadong maingay. Ano ba magagawa natin kung mas magaling siya? Anong mas magaling? Higit 10 taon na ako sa ospital na ito. Kung anong alam ni Wen Shubay, alam ko rin. Nag-aral lang naman siya sa ibang bansa ng ilang taon. Tapos minaliit na niya tayong lahat? Nagturo si Dr. Wen sa pinakasikat na medical school sa abroad at hiniling mismo ng ospital na ito na bumalik siya. At sa pananatili niya rito, alam ng lahat kung gaano siya kahusay. Director Liu, iniisip niyo po ba talaga na mas magaling kayo kay Dr. Wen? Ano bang pakialam mo? Naiintindihan mo ba ang pinag-uusapan namin? Hindi ko nga alam kung ano ang pinag-uusapan niyo. Pero pagdating sa usapang akademiko, ang bawat isa na narito ay may karapatang magsalita. Kung may problema man sa mga sinabi ni Dr. Wen, dapat po ninyong sabihin ito ng harapan, hindi yung naninira kayo ng ibang tao patalikod. Anong alam mong maliit na doktor ka? Ang tingin ko sa'yo, isa ka lang ignorante na nadala rin sa hitsura ni Wen Shubay. Sana nga lang talaga ay, ang mukhang ito ang nakakaakit sa kanya. May narinig na akong ganito? Na kapag ang isang tao ay sobrang nakahihigit sa iba sa kahit anong paraan, may mga taong pilit siya na ibinababa gamit ang kanyang hitsura. Sobrang napapansin ni Director Liu ang hitsura ni Dr. Wen. Siguro ay dahil wala po kayo nito? Haha. Yanhe, ilibis na kita rito. Hindi ko akalain na marunong din palang manginis si Yanhe. So Yanhe, hindi ka pa head surgeon, di ba? Gusto mo bang maniwala na? Mapipigilan kitang makapasok kailanman sa operating room. Grabe naman kung magpakita ng kapangyarihan si Director Liu. Kung hindi ako nagkakamali, ako ang tumatayo bilang mentor ni Dr. Su, di ba? Kailan pa siya dumating? Gaano karami ang narinig niya? Anong gagawin ko? Pinupuri ko siya ng patalikod, tapos narinig niya pa mismo? Nakakahiya naman. Kanina lang ay napakaangas mo. Bakit parang nagtatago ka na ngayon sa iyong shell? Nandito na si Dr. Wen. Narinig ko mula sa pintuan na mukhang may isang tao rito na kinukwestiyon ang mga teoryang binanggit ko noong nakaraang meeting. Sino kayang doktor ang hindi nakaintindi? Nagkakamali po kayo, Dr. Wen. Simple lang po ang aming pinag-uusapan. Sa susunod, mas mabuti kung doon mismo kayo magtatanong para maipaliwanag ko ng maigi. Narinig niya ang lahat? Ang nakakahiya naman. At isa pa, Director Liu, kung maaari nang maging main surgeon si Dr. Su, ay desisyon ko bilang mentor niya, kasama ang aming direktor. Mula kailan pa naging ganito kalaki ang kapangyarihan ni Director Liu? Nagbibiro lang naman ako. Dr. Wen, hindi mo kailangang seryosohin ng sobra ito, di ba? Mabuti naman kung ganoon. Ang estudyante kong ito ay mahiyain, kaya sa susunod, Director Liu, huwag mo na uulitin ang ganoong biro. Hindi pa po kayo kumakain, Dr. Wen? Sumama na po kayo sa amin at ituloy ang pagtalakay sa mga kaso ng pasyente. Salamat na lang. May lakad na kami ng asawa ko. Siya. Masyado siyang diretsahan, sinabi niya na asawa niya ako? Yanhe, ikaw at si Professor Wen, kayo? Oo, kasal na kami. Magandang balita iyan. Wala kaming kaalam-alam. Naitago niyo iyon ng maayos. Pagdating ng salo-salo, siguradong sasabihan ko ang lahat. Yanhe, inilihim mo sa akin ang bagay na ito. Kailangan mo akong ilibre pa ng isang beses para mapatawad kita. Walang problema.
Dapat na tayong maghanda ng pampasalamat niyan. Tara na. Kumain na tayo. Huwag na nating istorbuhin ang date ng mag-asawang ito. Kanina, mukhang big boss talaga si Dr. Wen. Parang sa drama lang, kinikilig ako sa kanila. Salamat po. Yanhe, salamat sa iyo. Isang karangalan na maging asawa mo at maipagtanggol mo ng buong puso. Wala iyon. Kasalanan iyon ni Director Liu. Sumobra ang pananalita niya. Sabi niya swerte siya. Posible kayang mayroon na siyang ang nararamdaman para sa akin? O sige, nag-order na ako sa isang magandang restaurant. Tikman natin ang pagkain doon. Sige. Haay. Busog na busog ako. Masarap iyon. Kakain ulit tayo doon sa susunod. Hello, Ma. Anong nangyari? Maayos ba ang pagsasama ninyo ni Shubay? May plano ba kayo sa bakasyon bukas? Maayos naman. Bukas. Meron ka bang plano bukas? Hello po, Ma. Bukas, wala naman akong gagawin. Bakit po? Mabuti naman kung ganoon. Kasama ko ang mama mo rito sa kabilang Haishi, pumunta kayo rito para mag-relax. Ma, ngayon na po ba? Oo. Nakabook na ang hotel at mga tiket para sa inyo. Hali kayo na. Parang hindi po yata maganda iyon. Hindi ba yun makakaistorbo sa ibang plano ninyo? Baka gusto mong sabihin ko kay Mama na huwag na lang muna. Ayos lang. Hindi pa tayo kailanman nagkasama sa paglalakbay. Magbibiyahe tayong dalawa? Lagot? Paano ko iyon nakalimutan? Sa biyaheng ito, kasama ang mga mami, kailangan kong makisama sa isang kwarto kay Wen Shubay. Pero peke lang naman ang kasal namin. Anong gagawin ko? Ma, magpahinga na po kayo ng maaga. Anong ibig niyang sabihin? Talaga bang magkatabi kaming matutulog? Sige, magpahinga kayong mabuti. Hindi na namin iistorbohin ang dalawa. Ma, medyo matagal na rin nung huli kitang nasamahan. Pwede po bang tabi tayo matulog? Ang tanda-tanda mo na, sasama ka pa sa nanay mo matulog. Hindi ka ba nahihiya? Pumasok na tayo para makapagpahinga. Hay, kung alam ko lang sana, sinabi ko na may ibang gagawin ako. Pasensya ka na, ha? Naistorbo pa kita. Bakit naman ako maistorbo? Kasi, wala naman tayong totoong nararamdaman sa isa't isa. O baka, kumuha na lang ako ng isa pang kwarto sa ibaba? Nakalimutan na ba ni Gineng? Wen? Na tayo ay tunay na mag-asawa? Hindi pwede. Hindi pa ako sigurado kung ano nga ba ang totoong nararamdaman ni Wen Shubay para sa akin. Hindi ko pwedeng hayaang lumipas ang lahat ng walang kalinawan. Lilipat na lang ako sa kabilang kwarto. Bakit? Ayaw mo ba talaga akong makasama sa isang kwarto? Ako? Hindi sa ganoon. Sige na. Hindi mo pa ba naiintindihan? Plano ito ng ating mga ina. Kahit bumaba ka pa ngayon para magtanong ng kwarto, sasabihin lang sa iyo ng mga staff na wala na silang bakante. Eddie, anong gagawin natin? Sa sofa ako matutulog? At sa kama ka? Isang gabi lang naman ito. Ayaw kong maging problema pa yan. Sa sofa na lang po ako. Tama na? Kapag nagpilitan pa tayo, mapipilitan talaga akong tabihan ka sa kama. Ako. Maglilinis lang ako ng sarili. Yanhe? Kailan mo kaya? Hahayaang mapalapit ako sa iyo? Yanhe, magpa-picture naman tayo. Mag-asawa tayo?
Pero bukod sa picture natin sa marriage license, wala na tayong ibang litrato ng magkasama. Parang hindi normal iyon. May punto ka. Inassume ko na naman na may iba itong kahulugan. Halika rito. Ikaw. Bakit? Nagulat ka ba? Yanhe? Mag-asawa tayo? At isa pa, hindi naman bato ang puso ko. Ano kaya ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Wen Shubay? Posible kayang kumahal na niya ako? Yanhe, handa ka bang? Subukan kasama ko ang maging tunay na mag-asawa. Opo, payag ako. So Yanhe, bakit masyado kang mabilis pumayag? Yanhe, masaya ako na pumayag ka. Masaya rin ako na mahal mo ako. Bukod sa litrato sa kasal, ito ang unang litrato namin ni Wen Shubay ng magkasama. O, mukhang ang saya ng iba diyan kasama ang kanyang asawa. Totoo naman. So Yanhe, masyadong mataas ang kumpiyansa mo dahil kasama mo si Shubay, hindi ba? Kapag nalaman ng buong ospital ang baho mo, tingnan natin kung makangiti ka pa. Hindi ko akalain na si Suyanhe ay ganung uri pala ng tao. Oo nga, mukhang seryoso at disente, pero sinong mag-aakalang kaya niyang gawin ang mang-agaw ng fiancé ng iba? Sinasabi ko na nga ba kung bakit. Pagdating ni Dr. Lu, ay hindi na niya tinantanan si Dr. Wen. Siya naman pala ang totoong asawa. Ginulo lang talaga ni Suyanhe. Si Suyanhe, ang nanay niya noon ay galing din sa probinsya. At ginawa ang lahat para makapag-asawa sa mayamang pamilya. Mukhang gusto ni Suyanhe na gayahin ang paraan ng nanay niya para magtagumpay. Si Luman Ru na naman. Akala niya siguro mahina ako, hindi niya alam na kaya kong lumaban. So Yanhe, anong ikinagagalit mo? Luman Ru, alam mo kung anong ginawa mo. At malinaw yan sa isipan mo. So Yanhe, wala naman akong maling sinabi. Alam mo naman ang relasyon namin ni Shubay, pero tinukso mo pa rin siya? Bakit parehong-pareho kayo ng nanay mo? Napilit kumakapit sa mayayaman. Sinasabi ko sa iyo, puro pangarap lang yan. Sa huli, matutulad ka lang din sa masamang babaeng nanay mo na palalayasin ng walang kahit ano. So Yanhe, sobrang lupit mo na. Luman Ru, kung hindi ka patitigil sa pananalita mo, hindi lang isang sampal lang matatamo mo. So Yanhe, lulumpuhin kita. Lu Manro? Pwede bang malaman kung anong kinalaman ko sa iyo? Kuya Shubay, talaga bang hindi mo na maalala? Noong nasa high school tayo, ako lang ang tanging babae sa tabi mo. Hindi ako naniniwalang wala kang kahit katiting na nararamdaman para sa akin. Lu Manro, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Hindi ba't noong high school pa lang ay ginawa mo na ang lahat para lang walang ibang babaeng makalapit sa akin? Ang lahat ng mga galaw mo? Alam na alam ko ang mga iyan. Asawa ko si Yanhe. Alinman sa humingi ka ng paumanhin sa kanya o lisanin ng ospital na ito, ikaw ang mamili. Kahit na. Alam ko na sina Wen Shubay at Luman Ru ay walang ugnayan. Ang sarap pa ring pakinggan na direktang nanggaling sa kaniya ang paglilinaw. Talagang nakakaaliw. Dr. Su, ano? Masaya ka ba sa resulta ngayong araw? Hindi mo ba naramdaman na napakahusay talaga ng asawa mo? Oo, ang galing mo. Salamat, Dr. Wen. Noon pa man ay sa pagitan ni na Wen Shubay at Luman Ru, wala talagang mali siya sa kanila. Sobra lang ang iniisip ko. Tinulungan kita ng husto, pero ang pasasalamat ng isang tao ay sa salita lang. Nakakalungkot naman. Anong klaseng pasasalamat ba ang gusto mo? O kaya naman, ililibre na lang kita ng pagkain. Ang gusto ko ay... Wala akong nakita, wala akong nakitang kahit ano.
Ipagpatuloy nyo lang, ipagpatuloy nyo lang. Xiaoqin, anong nangyari sa'yo? Masyado kang nagmamadali. Narito rin pala si Dr. Wen. Ano bang ginagawa niyo? Alam naman ng lahat na sina Dr. Wen at Dr. Su ay kamakailan lang nagpakasal na napakalambing sa isa't isa. Hindi ba normal lang yun? Tama na yan. Nagsasalita ka na parang ang dami mong alam. Single ka rin naman katulad ko. Mahiyain ang asawa ko? Madali siyang mailang, kaya mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo. Mahal, tara na. Sige po, mahal ko. Tara. Mahal, tara na tayo umuwi. Sige po, mahal ko. Ang ginawa ni Dr. Wen ngayong araw ay talaga namang nakakamangha. Yan he, mayroon kang asawang ganoon, napakaswerte mo. Tama ka. Sa pagkakaroon ng asawa na handang manindigan para sa akin at marunong umiwas sa ibang babae, masasabi kong napakasaya ko. Yan he, siguraduhin mong hindi mawawala sa iyo ang puso ni Dr. Wen. Huwag kang papayag na maagaw siya ng ibang babae. Huwag kang mag-alala, gagawin ko. Kaya ko ito. Kaya ko ito. Ano ito? Inihanda ko ang candlelight dinner na ito para sa iyo bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin kanina. Saka, magsama na tayong mamuhay sa iisang bahay. Talaga? Kumain ka na, baka lumamig pa ang pagkain. Niluto ko itong sopas ng pawikan para sa iyo. Tikman mo ito. Pawikan? Dr. Su? Mayroon ka bang pahiwatig sa ginagawa mo? Wala, hindi po yan. Hindi iyon. Ang totoo ay, Tama na. Binibiro lang kita. inisip kaya ni Wen Shubay na gusto ko ng... Suyanhe? Bakit ang bobo ng ginawa mo? Tiyak na ang tingin ni Wen Shubay sa akin ay isa lamang akong desperadong babae. Tapos na akong kumain. Maliligo lang ako. Hintayin mo ako sa kwarto. Ano ang ibig mong sabihing hintayin ka sa kwarto? Huwag kang magsalita ng ganyan. Suyanhe, magpakalma ka. Hindi pwede. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Narito ka na. Ano ito? Nagpahanap ako ng espesyal na disenyo para dito. Magdamag na ginawa para lang matapos. Iisa lang ito sa buong mundo. Dr. Su, gusto mo bang isuot ito? Gusto ko. Nagustuhan ko ito ng sobra. Ang pulseras na ito ay kamukha ng disenyo ng Wen Shubay. Anong gagawin mo? Kung anong gusto kong gawin, hindi ba matagal mo na itong alam? Yung sabaw ng pawikan na iyon. Wala akong ginagawa. Sinasabi mo pang wala? Kayong nakapikit na ang mga mata mo. Ikaw talaga? Sige na. Huwag kang mag-alala. Hanggang sa hindi ka pa handa, wala akong gagawing masama sa iyo. Gabi na, matulog ka na ng maaga. Inakala ko noon na ang mapakasalan ka ay isa ng pangarap lang. Hindi ko akalain na magigising ako araw-araw sa piling ng taong mahal ko. Anong ginagawa mo? Wala lang ito. Parang may narinig ako kanina. Sabi mo ay mahal mo ako. Naalala kong hindi ba't paborito mo ang mga kamay ko? Gusto mo bang hawakan? Ang ganda nga talaga ng mga kamay niya. Sarili ko naman siyang asawa. Kaya sasamantalahin ko na ang pagkakataon. Kumusta? Nasubukan mo na ba ng maayos, Dr. Su? Kailangan na nating pumasok. Kung hindi ay mahuhuli na tayo. Suyanhe, bakit kapag nasa harap ni Wen Shubay, ay wala akong kontrol sa sarili?
Dr. Wen, may tumawag sa emergency room. May isang manggagawa sa construction site na nagkaroon ng napakalalang pinsala. Ang operasyong ito ay nangangailangan ng pagtutulungan ng internal medicine at emergency department. Sige, papunta na ako. Pahanda mo na ang lahat. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo! Pero po ngayon sa internal medicine, ang lahat ng mga doktor na pwedeng mag-opera ay nasa loob na ng mga operating room. Wala na po talagang bakanting tao. Tabi po muna kayo. Bilisan nyo. Naku po, nandito na ang pasyente. Mauna na akong tumulong doon, Dr. Wen. Huwag kang mag-alala. May paraan para dito. Mayroon akong internal medicine lead qualification. Ako na ang bahala sa internal medicine. Yanhe, isa kang emergency doctor. Tulungan mo akong maging main surgeon. Ako. Pero ako, hindi ko pa nasubukang maging main surgeon. Naniniwala ako sa'yo. Dapat mas maniwala ka sa sarili mo. Sige po. Nag-shock ang pasyente, hindi na siya makahinga. Ihanda ang ventilator, ikabit na agad ang IV line. Bumalik na sa normal ang heart rate, tagumpay tayo. Ex-Shubay, nagawa ko. Sabi ko na nga ba, kaya mo iyan. Dr. Su, maraming salamat sa tulong mo. Hindi ko akalain na kahit bago ka palang naging regular, ay makakagawa ka ng ganyang kahirap na operasyon. Ang laki talaga ng potensyal mo. Ito po ang dapat kong gawin. Ang tumulong sa may sakit ang tungkulin naming mga doktor. Huwag kang mag-alala, Dr. Su. Ituturing kong tagumpay ito at iuulat sa boss para mabigyan ka ng reward sa husay mo. Tama, dapat lang iulat. Napakagaling talaga ng ating si Dr. Su. Baka darating ang araw ay mahihigitan mo pa ako. Dahil din iyon sa pasasalamat ko kay Teacher Wen, dahil sa napakabuting paggabay niya, kaya mabilis ang naging pag-unlad ko. Pero para sa operasyon ngayong araw, aminado akong kinakabahan talaga ako. Hindi ko alam ang tungkol diyan. Ang alam ko lang ay maganda ang naging pagtutulungan natin at sabay nating niligtas ang isang buhay. Sige na, hindi pa man ako kumakain. Abusog na ako sa pagpapakilig ninyong dalawa. Sige, mauuna na ako. Pasensya na po, Yanhe. Sinabi ko na sanang sasamahan ko si Mama na kumain ng tanghalian pero may bigla ang abiso ang departamento na kailangan kong mag-training ng mga bago. Ayos lang iyon, gawin mo na ang trabaho mo. Aalis na ako? Sige. Xiao He, kapag masaya ka sa buhay mo, masaya na rin si Mama para sa iyo. Ma, kaming dalawa, magiging napakasaya namin. Bakit si Shubay hindi mo kasamang pumunta rito ngayon? Kailangan niya pong mag-training ng mga baguhan kaya hindi siya makapunta. Pinapasabi niya rin po na pasensya na. Iniimbitahan din niya kayo sa bahay para magkasama-sama tayo balang araw. Sige, hihintayin ko iyan. Anong sinabi mo? Xiaohe? Ang lolo mo, inatake na naman siya. Nasa ospital siya ngayon at mukhang malubha na ang lagay niya. Xiaohe, kahit na ang mga miyembro ng pamilya Lu ay hindi mabubuting tao, pero mahal na mahal ka ng lolo mo. Sabi niya gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Pwede mo ba siyang bisitahin? Naging mabuti po sa akin si Lolo. Kaya pumunta na tayo doon ngayon din. So Yanhe, anong ginagawa mo rito? Tumabi ka. So Yanhe, huwag mong sabihing nandito ka para kumuha ng parte sa mana ni Lolo. Nananaginip ka ng gising. Huwag mong kalilimutan. Su ang apelyido mo. At sa aming mga pamilyang Lu, ay wala kang kinalaman. Walang kinalaman ang mag-inang ito rito. Umalis na kayo. Kahit nataglay ni Xiaohe ang apelyido ko, siya pa rin ay tunay na apo ni Lolo. Isa pa, ngayong araw, gustong makita ni Lolo ang anak kong si Xiaohe. Kaya tumabi kayo. Hinding-hindi. Hanggat narito ako, hinding-hindi nyo makikita ang matanda. At lalong huwag nyong asahang makakakuha kayo kahit isang kusing sa aming yaman. Alam mo ba? Ang mag-inang iyon ay galing sa probinsya. Akala nila dahil nagkaanak sila sa isang mayaman ay makakaakyat na sila sa marangyang buhay. Ngayon,
Wala silang hiya, gusto pang makipag-agawan ng mana sa tunay na tagapagmana ng pamilya. Totoo ba? Ang kakapal naman ng mukha nila. Siyempre totoo, anong klaseng mga tao ba yan? Suyanhe, huwag mong isipin na dahil mahal ka ni Lolo, ay makakakuha ka na ng parte sa yaman niya. Sinasabi ko sa'yo, hinding-hindi mangyayari iyon. Ikaw, kasama ang probinsya ng nanay mo, layas na kayo pabalik ng probinsya. Una sa lahat, hindi ako pumunta rito para kumuha kahit $1 sa mga pamilyang Lu. Nandito lang ako para bisitahin si Lolo. Pangalawa, kapag binastos mo pa ulit ang nanay ko, pagbabayarin kita. Suyanhe, ikaw. Tingnan ko lang kung sinong mga has na lumapit sa asawa ko. Nakatayo ako rito ngayon at titingnan ko kung sino ang may lakas ng loob na saktan ng asawa ko kahit isang hibla lang ng buhok niya. Shubay, nagkakamali po kayo. Wala po kaming balak saktan ang mag-inang ito. Muntik na kayong manakit kanina tapos sasabihin nyo na nagkakamali lang ako? Anong kaguluhan ito? Ospital ito. Sino po rito si Suyanhe? Gusto siyang makita ng matanda. Xiaohe, pumasok ka na sa loob, hindi nasasama si Mama. Shubay, samahan mo ako sa loob. Sige. Lolo, Yanhe, nandito po ako. mabuti naman at dumating ka. Wala nang silbi ang lolo mo. Hindi ko akalain na ang pamilya ng tiyo mo ay habang nasa abroad ako para magpagaling, ay palalayasin kayo sa pamilyang Lu. Pasensya na kayo sa lolo nyo. Patawad sa tatay mo na maagang nawala. Lolo, okay lang po yun. Ginawa niyo na po ang lahat. Masaya na akong makita ka sa huling pagkakataon. Sapat na yun sa akin. Lolo, ipapakilala ko po sa inyo. Siya si Wen Shubay, ang apo niyo sa tuhod. Isa rin po siyang specialist professor sa ospital namin. Napakagaling po niya. Hello po, Lolo. Isa ka palang doktor at napakagwapong bata rin. Mabuting bata ang aming Xiaohe, kaya alagaan mo siyang mabuti at mahalin mo siya. Huwag mo na siyang hayaang mahirapan pang muli. Lolo, huwag po kayong mag-alala. Aalagaan kong mabuti si Yanhe. Sige, panatag na ang loob ko. Tanggapin niyo ito. Lolo, ito po ay... Sige na, kunin mo na. Ito na ang huling bagay na maibibigay ko sa iyo. Gamit ang mga shares na ito, ituring mo na itong regalo ko sa inyong kasal. Lolo! Lolo! Lolo? Lolo! Suyanhe, walang hiya ka. Bakit parang lahat ng swerte ay sa iyo lang napupunta? Pagkatapos mong agawin ang Wen Shubay ko, pati ang shares ni Lolo kukunin mo rin. Hindi ako papayag. Hindi ako magpapatalo sa iyo. Hinding-hindi. Hello? May kailangan kang gawin para sa akin. Bilisan mo. Ang pasyenteng ito ay hindi gaanong stable ang emosyon nitong mga nakaraang araw. Pag nag-ikot ka para tingnan sila, bantayan mo siyang mabuti. Sige po, Dr. Su. Siya nga. Hulihin niyo siya bilis. Siya ang kumuha sa buhay niya. Pasensya na po. Ospital po ito. Pakisuyo na huwag maingay. Ikaw ang nag-opera sa asawa ko. Dahil sa iyo, wala na siya. Sa pamilya po ng pasyente, hindi po kayo pwedeng basta-basta magsalita niyan. Si Dr. Su ay matagal nang naging mabuting doktor na may prinsipyo. Paano niya mapapahamak ang asawa mo? Sa pamilya po ng pasyente, naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo, pero ang bawat operasyon sa ospital namin ay may video recording. Sumusunod kami sa tamang proseso. At handa kaming paimbestigahan ito. Kayo sa ospital na ito ay magkakasabwat. Nagkakampihan kayo. Lahat kayo ay magkakauri. Ang Dr. Su na ito, balita ko ay galing lang sa pagiging intern. Ikaw ang nag-opera sa asawa ko. Dahil sa iyo, wala na ang asawa ko. Sino ang makikinig sa katarungan para sa amin? Pakinggan niyo kami. Totoo ba? Namatayan daw ng pasyente ang doktor na iyan. Hindi natin masisiguro. Hindi mo ba narinig ang sabi ng matanda? Ang babaeng doktor na iyon ay bago lang mula sa pagiging intern, isang pagkakamali sa operasyon. Posibleng ang mangyari iyon.
Kaya naman pala, kulang siya sa galing. Balita ko rin, may nananakit pa raw na doktor dito. Talagang hindi sila makatarungan. Sa pamilya po ng pasyente, sabi niyo ay napahamak ko ang asawa niyo. Tatanungin ko kayo, ano ang pangalan ng asawa niyo? Kailan ginawa ang operasyon? At bakit siya inoperahan? Anong oras eksaktong nawala ang pasyente? Ako, Sa inyong lahat, ang ospital po namin ay may detalyadong record ng bawat pasyente. Dahil hindi niyo po iyon masagot, maaari kong isipin na nanggugulo lang kayo at maaari kayong managot sa batas. Tama? Kung ang pagkakamaling medikal na ito ay nangyari nga sa aming ospital, mananagot kami hanggang sa huli. Pero kung naninira lang kayo, iimbestigahan din namin kayo. Kapag seryoso ang sitwasyon, maaari kayong makulong. makulong? Xiaojun, di ba sabi mo ay aarte lang tayo? Bakit may pakulong na? Manahimik ka. Wala ka talagang silbi. Sinira mo ang plano. Nako, paninira lang pala ito. Ang mga taong ito, talagang ang sasama nila. Huwag mo ibahin ang usapan. Ngayong araw, pagbabayarin kita sa ginawa mo sa tatay ko. Hinto! Huminto ka! Ipaubaya na siya sa mga pulis. Lakad? May sugat ka. Ayos lang ako, gasgas lang ito. Paanong naging ayos lang yan? Ang mga kamay ng doktor ay para sa paghawak ng scalpel, hindi para magkaroon ng ganyan kalalang sugat. Tara, gagamutin ko ang sugat mo. Yan he. Ayos lang talaga ako. Doktor din naman ako? Hindi ko ba malalaman yun? At saka, buong gabi na akong nasa ospital. Doktor din naman ako. Hanggat wala ang pahintulot ko, dito ka lang at magpagaling ng sugat mo. Isa pa. Mula ngayon, hindi ka na dapat maging padalos-dalos. Paano naging padalos-dalos yun? Asawa kita. Tungkulin kong protektahan ka. At isa pa, ako kaya ang nagtuturong doktor sa'yo? Bakit parang ikaw na ang nagmamando sa akin? Gusto kitang manduhan. Ginoong Wen, Bibi, Su, tungkol sa nangyari kay Bebe. Su, kagabi sa kasong panggugulo sa ospital, may resulta na po ito. Mabuti na lang at nabayaran na ang Zhang Xiaojun at ang mga taong iyon para manahimik. Kahit pa umabot ito sa presinto, wala na itong kinalaman sa akin. Lu Manro, may panahon ka pa talagang magtsaa ng ganyan? Ano man ang gawin ko, may paki ka ba? Wala akong paki, pero may ibang tao na may paki sa ginagawa mo. Lu Manro, suspek ka sa pag-uutos sa iba na gumawa ng gulo dahil malakas ang ebidensya laban sa iyo. Sumama ka po sa amin sa presinto. Bakit nandito ang mga pulis? Umamin na ba ang taong iyon? Ayokong makulong. Hindi. Wala akong ginagawang masama. Ano ang karapatan ninyong hulihin ako? Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Mahal ko? Tara na, uwi na tayo. Yan he, hindi ko akalain na magagawa ni Lu Manru ang ganoong bagay. Mabuti na lang at laging nariyan si Professor Wen para protektahan ka. Nabalitaan ko na makukulong si Lu Manru ng 3 buwan at blacklisted na rin siya sa pagiging doktor. Nararapat lang iyon para kay Lu Manru. O kamusta? Ang Professor Wen ngayon, kumpara noong high school, noong may crush ka pa sa kanya, alin ang mas gusto mo? Noong high school si Yanhe ay may crush sa isang lalaki. Sino kaya iyon? Mahal pa rin ba niya ang lalaking iyon hanggang ngayon? Sa totoo lang, hindi ko muna sasabihin sa'yo. Ibig bang sabihin nito, ayaw niyang malaman ko ang tungkol sa lalaking dati niyang nagugustuhan?
Hindi pwede ito. Kailangang malinawan ako. Ikaw, tapos ka na maligo? Yanhe, narinig ko ang lahat. Narinig niya? Ibig sabihin ba nito na ang matagal kong pagtingin ay mabubunyag na? Sobrang bigla naman ito. Yanhe? Yung lalaking gusto mo noong high school? Mahal mo pa ba siya hanggang ngayon? Ah, narinig ko? Pero hanggang kalahati lang. Kung gusto mo pa rin siya, ako. Ano? Ipaubaya mo ba ako sa kanya? Imposible! Kahit kailan sa buhay ko ay hindi kita papakawalan. Hindi ko akalaing sa puso niya. Ganito pala ako kahalaga? Pero, ikinasal na ako sa taong nagustuhan ko. Noong high school. Ano? Ibig bang sabihin ay, Oo. Mula noon hanggang ngayon, ang gusto ko ay ikaw. ikaw? Mula kailan ka nagsimulang magkagusto sa akin? Mula noong binubuli ako ni Lumanru at ipinagtanggol mo ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na para kang isang sinag ng liwanag na nagbigay ng kulay sa buhay ko. Hindi ba ito ang nawawala kong bracelet? Oo. Pagkaalis mo, naiwan mo ang bracelet na ito, kaya itinago ko ito hanggang ngayon. Masyado kang magaling, masyadong maningning, lagi kong nararamdaman na hindi ako karapat-dapat sa iyo. Kaya, lagi ko lang itinago ang pagkakagustong ito sa loob ng aking puso. Paano mo nasabi iyon? Masipag ka? At talagang mahusay ka rin? Pagkalipas, ginusto kong mas mapalapit sa iyo, nang mas malapit pa. Kaya pinagbuti ko ang pag-aaral ng medisina para lang makasama kitang magtrabaho. Yanhe. Salamat. Dahil nagustuhan mo ako. Salamat din sa iyo. Ngayon, pareho na tayo ng gamit bilang magkasintahan. Bakit mo biglang naisipan na dalhin ako pabalik sa eskwelahan? Matagal na akong hindi nakakabalik dito, kaya gusto kong mamasyal. Alam mo ba? Noong nasa high school pa tayo, lagi kitang pinapanood na maglaro ng basketball dito. Bakit hindi man lang kita napansin noon? Dahil napakaraming nagkakagusto sa'yo noon, hindi ako makalapit o makasiksik sa kanila. Pero ayos na ang lahat ngayon. Mula ngayon, kahit anong gawin mo, hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo. Oo nga pala. Naalala ko. Noong panahong iyon, may inukit akong mga salita rito. Anong inukit mo? Ang nakasulat ay, Wen Shubay, magkakatuluyan ba kaya kami ni Suyanhe? Wala akong lakas ng loob na sabihin noon, kaya palihim ko lang na iniwan dito. At ano pa? Meron pang, Suyanhe, papayag ka bang magpakasal kay Wen Shubay? Paano mo nalaman iyon? Matagal ko nang gustong magbigay sa iyo ng isang kompletong kasal.
Yanhe, papayag ka bang magpakasal sa akin? Oo, payag ako. Dr. Su, simula ngayon, asahan mo ang suporta ko